Ang alingaw-ngaw ng ingay ay bumubulabog sa buong kanto. Ang amoy na inihaw na baboy at tinapa ay sumasayaw sa hangin at ang makulay na ilaw ng neon mula sa iba't ibang karinderya at tindahan ay nagbibigay buhay sa gabi. Ito ang pulso ng Maynila, lalo na sa isang abalang gabi sa gitna ng linggo. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Alonsina Alon Soliman, ang bituin ng pulutan ni Alon, na parang isang general sa gitna ng labanan. Ang kanyang maitim na apron na may bahid ng mantikan at minsang sili ay halos hindi nakatago sa pamatay na tingin at matatarim niyang salita. Wala kayong karapatang isarato, sigaw ni Alon. Ang boses niya ay kasing talim ng ginagamit niyang kutsilyo sa paghiwa ng sibuyas. Ang kanyang mata, bagamat pagod sa maghapong pagtatrabaho, ay nagliliyab sa galit. Nasa harap niya ang isang grupo ng tagapagpatupad ng lungsod, na ang mga uniforme ay mukhang bago at ang mga mukha ay seryoso, halos walang emosyon. Hawak nila ang isang papeles na may tatak ng lungsod, na naglalangan ng di umanay paglabag sa regulasyon. Ngunit alam ni Alon sa kanyang looban na ito ay walang iba kundi isang garapal na gimik. May kalaban siyang nagbabayad para sirain ang kanyang kabuhayan. May reklamo kami, Ginang Soliman, pahayan ng pinulo ng grupo, isang lalaking may bigote at labis na kumpiyansa. Ang inyong operasyon ay lumalabag sa mga ordinansa ng kalusugan at kalinisan. Kailangan nating siliyuhan ang inyong pwesto. Ordinansa. Kalusugan. Umalakhak si Alon, isang tawa na walang nakakaaliw, kundi puno ng pang-aasar. Isang linggo na ang nakakaraan, inspeksyon kayo rito, at pasado ako. Ngayon bigla, may problema. Sino ang nagbayad sa inyo? Si Mang Tonyo, na indit sa adobo ni Lola, ising. O baka yung bagong kompetensya sa kabilang kanto, na walang alam, kundi magprito ng fishbone na luma. Ikinaway niya ang kanyang kamay sa ere, na may hawak pa ring isang spatula. Ang bawat salita niya ay tumatagos, hindi niya iniinda ang posisyon ng mga opisyal. Para sa kanya, sila kay mga simpleng tao, tauhan lamang ng isang mas malaking sistema na gustong durugin ang maliliit na negosyante tulad niya. Ang pulutan ni Alon ay hindi lamang isang tindahan. Ito ang kanilang pamana, ang pinagkukuhanan nila ng kabuhayan, ang bawat patak ng pawis at dugo ng kanyang pamilya. Hindi niya ito hahayaang maagaw. Ginang Soliman, kung hindi kayo makikipagtulungan, mapipilitan kaming gumamit ng puwersa. Banta ng opisyal, lumapit ng isang hakbang. Sige, subukan niyo, hamon ni Alon. Ang kanyang mga kamay ay nasa baywang, ang kanyang dindig ay matatag. Tignan natin kung sino ang susuko sa inyo. Kung kailangan kong lumaban damit ang mga kubyertos ko, gagawin ko. Sa eksaktong sandaling iyon, isang itim, makintab na sasakyan ng dahang gumulong sa kanto, lumikha ng isang kakaibang kontrast sa magulong kapaligiran. Isang Mercedes-Benz class. Bumababa ang bintana, at sa loob, makikita ang pamilyar na mukha ni Rico Ritz Vergara. Kilala siya bilang bad boy ng culinary world, ang henyong chef sa likod ng Vergara Kitchens, na kilala hindi lang sa kanyang mga putahe kundi pati na rin sa kanyang kakayahang basagin ang puso ng kababaihan. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkamayabang o pagkabato. Sa halip, may interes at bahagyang pagkagulat. Nakita niya ang kaguluhan. Ngunit lalo siyang naakit sa babaeng nakatayo sa gitna nito. Ang kanyang buhok ay nakatalinang puno. Ang kanyang noo ay may kaunting kunot, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Hindi ito ang tipikal na babaeng nakikita niya sa mga gala at party. Ngunit may kakaiba sa kanya.
Isang lakas na hindi mo makikita sa mga pabalat ng Lifestyle magazine. Isang raw, unbridled na enerhiya. Pinart ni Rix ang kanyang sasakyan sa gilid. Sumusunod sa kanyang impulse, lumabas siya. Binibigyan ng isa pang sulyap ang babaeng kinukubkob ng mga tagapagpatupad. Ang kanyang kilos ay kalmado. Halos walang ingay. Isang profesional na sanay sa pagkontrol ng sitwasyon, sa kusina man o sa social gatherings. May problema ba rito? Tanong ni Rix. Ang kanyang boses ay malayin at may awtoridad. Hindi ito ang boses na ginagamit niya para manligaw, kundi ang boses ng isang taong sanay mag-utos. Napalingon ang mga tagapagpatupad. Mukhang kinilala nila si Rix. Ang kanilang mga mukha, na kanina'y matigas, ay biglang lumambot ng bahagya. May halong paggalang at pagtataka. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa sikat na chef na si Rico Vergara? Ah, Sir Rix. Wala naman po. May kaunting issue lang po sa regulasyon. Sagot ng pinuno. Halatang nagbabago ang tono. Regulasyon. Ngumiti si Rix. Isang ngiti na bihilang makita sa publiko. Hindi ang mapaglarong ngiti niya sa mga kababaihan, kundi isang ngiti na may bahagyang pagbabanta. Alam niyo, may mga kaibigan ako sa City Hall. Sigurado akong matutuwa sila na malaman na ang kanilang mga tauhan ay abala sa pag-istorbo sa mga maliliit na negosyo na nagpapayaman sa ating kultura, habang ang mga tunay na problema ay nananatiling hindi nalutas. Pinigyan niya ng isang tingin ang mga opisyal, isang tingin na nagpahiwatig ng kanyang impluwensya. Alam ng mga tagapagpatupad na ang isang salita mula kay Riz Vergara ay maaaring maging sanhi ng matinding sakit ng ulo para sa kanila. Hindi lang siya chef, siya ay isang Vergara, isang pangalan na may bigat sa Maynila. Ngayon, bakit hindi na lang kayo bumalik sa inyong istasyon at suriin ang mga papeles na yan? Baka may nakalimutan lang kayong basahin, patuloy ni Rix. Ang kanyang tono ay kalmado. Ngunit may kasamang puwersa. At kung mayroon man talagang problema, ipaalam niyo sa akin. Baka makatulong ako na ayusin. Ang mga tagapagpatupad ay nagkaringinan. Walang alinlangang sumunod sila sa unspoken order. Sige po, Sir Rix. Pasensya na po. Susuliin po naming muli. Tara, na, daling sabi ng pinuno. At iginaya ang kanyang mga kasamahan palayo sa puwesto ni Alon, halos nagtatakbuhan. Nakahinga ng maluwag si Alon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Rix, may halong hinala at pagkamangha. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng intervention. Hindi niya ito hiningi. Salamat, sabi ni Rix, lumapit kay Alon, isang ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mga lari. Akala niya, isang bayani siya, na dumating para iligtas ang kaunting dalaga. Sa susunod, kailangan mong maging mas maingat sa mga papeles mo. Hindi ko gusto na may nakakaisturbo sa isang magandang binibini na katulad mo. Ang ngiti niya ay mapanukso. Ang tingin niya ay may bahid ng pagmamay-ari. Tipikal sa isang Rico Vergara na nasanay na sa agarang pagkagusto ng mga kababaihan. Ngunit si Alon ay hindi tipikal. Ang dating galit ni Alon sa mga tagapagpatupad ay mabilis na lumipat kay Rix. Salamat. Magandang binibini. Umalakhak siya, ang kanyang tawa ay matalin at puno ng pang-aasa. Sino ka, sa tingin mo? Ang superhero ng mga may-ari ng karinderya. Hindi ko kailangan ng tulong ng isang bad boy na katulad mo. Lumapit siya kay Rix. Ang kanyang dibdib ay umalsa. Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako si Alon Suliman. At ang pulutan ni Alon ay hindi basta magpapagamit sa isang tulad mo na akala mo
ay may karapatan kang makialam sa buhay namin. Teka lang, sabi ni Rex. Naguguluhan sa bigla ang pagsabog ni Alon. Inakala niya na magpapasalamat ito, hindi sisigawan. Teka. Ano ang teka? Sa tingin mo, nagpapabaya ko sa papeles ko. May kumpetensya kaming gumagawa ng masama at ginagamit mo lang ang impluwensya mo para magpa-impress. Pasalamat ka. At tapos na ang usapan. Pero huwag kang ilusyon na may utang na loob ako sa'yo. Lumapit pa si Alon. Ang kanyang mukha ay halos magdikit na sa mukha ni Rex. Ang kanyang amoy, sili, suka, mantika, at kakaibang matamis na amoy ng charcoal ay bumalot kay Rex. Hindi ko kailangan ng isang Romo na nagmamayabang sa kanyang sports car para iligtas ako. Sanay akong lumaban isa. At sa isang iglap, inangat ni Alon ang kanyang kanang kamay. Akala ni Rex ay sasambalin siya, ngunit mas masahol pa roon. Sa isang mabilis na galaw, inabot niya ang maliit na lalagyan ng sawsawan sa gilid ng kanyang mesa. Isang concoction ng suka, sili, poyo, at kalamansi, at ibinuhos ito direkta sa balikat ni Rex, na natatamaan din ng kanyang puding tolo. Lintik ka! Sino ka sa tingin mo, ha? Sigaw ni Alon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang makialam sa buhay ko. Sa susunod na makita kitang malapit sa pwesto ko, babato ko sa iyo itong tsinelas ko. Ikinaway niya ang kanyang tsinelas na suot. Suot niya, na ang kulay rosas ay parang nagliliyab sa ilaw ng neon. Ang mga tao sa paligid, na kanina'y tahimik at nanonood, ay nagulat sa eksena. Ang ibang mga tindara ay nagpipigil ng tawa. Si Rex, sa kabilang banda, ay literal na natigilan. Ang amoy ng suka at sili ay kumapit sa kanyang damit. Ang kanyang puting pulo na nagkakahalaga ng libo ay may batik na ng mansa ng sawsawan. Ang pambabastos, ang iinsulto, ang pagbuhos ng sili, lahat ng ito ay bago sa kanya. Sa buong buhay niya, walang sinuman, lalo na ang isang babae, ang gumawa ng ganoong bagay sa kanya. Akala ng iba ay magagalit siya, maninigaw, o maglalabas ng pera para bayaran ng insulto. Ngunit nang tatalikod na si Alon, at kabala sa aayos ang kanyang tindahan, nagawa ni Rex na maglabas ang isang ngiti. Hindi isang ngiti ng galit, kundi ng pagkagulat at kakaibang paghanga. Ang kanyang puso, na matagal ng bato, sa ilalim ng kanyang maskara ng bad boy, ay tila biglang may pumitik. Ang init ng sili sa kanyang balikat ay hindi kasing init ng apoy na nakita niya sa mga mata ni Alon. Ang babaeng ito, matapang, walang takot, at masarap magmura sa Tagalog, ay iba sa lahat. Siya ay isang bagong laro, isang hamon na hindi niya inaasahan. Sa kanyang pagtalikod at paglakad pabalik sa kanyang mamahaling sasakyan, nakaramdam si Rex ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi niya maintindihan kung ano ito. Hindi galit. Hindi kahihiyan. Sa halip, ito ay isang matinding pagkaakit, isang pagnanais na makilala ang babaeng naglakas. Loob, nabuhusan siya ng sawsawan at hamakin siya sa harap ng lahat. Ang kanyang katatagan, ang kanyang hindi matitinag na paninindigan, ito ay parang isang magnet nang humila sa kanya. Palunsina Suliman, bulong niya sa sarili, habang pinupunasan ng mansa sa kanyang polo. Hindi ka lang basta pulutan. Ikaw ang mismong sili na nagbibigay anghang sa buhay. At sa sandaling iyon, alam ni Rico Vergara na hindi ito ang huling beses na magtatagpo ang kanilang landas. Hindi matatapos ang kwento sa isang sawsawan at isang tsinelas. Nagsisimula pa lang ito. Ang mapait na anghang ng sili at suka ay nanatili sa balikat ni Rico Vergara
mas matalas pa kaysa sa amoy ng kanyang mamahaling pabango. Ngunit higit sa amoy, ang nanatili sa kanyang isipan ay ang nagliliyab na tingin ni Alonsina Suliman at ang galit na init ng kanyang mga salita. Hindi siya galit, nagulat siya, at higit sa lahat, naakit. Ang babaeng iyon ay kakaiba. Isang apoy na hindi niya inaasahang masusumpungan sa gitna ng magulong gabi ng Maynila. Sa mga sumunod na araw, ang nakasanayang buhay ni Ritz ay tila nabaliktad. Ang dating paulit na schedule, pagluluto sa Vergara Kitchens, mga meeting sa mga investor, at minsan ay pagpapasyal sa mga sosyal na kababaihan, ay napalitan ng isang bagong obsesyon. Nagsimula siyang magda-dive patungo sa kanto ni Alon, palihim na sumusulyap mula sa kanyang tinted na bintana. Minsan, pinapark niya ang kanyang sasakyan sa isang kalapit na eskinita at naglalakad, kunwari naghahanap ng inspirasyon para sa bagong putahe o sumusuporta sa lokal na ekonomiya. Nakikita niya si Alon, abala, sa pagluluto. Ang kanyang buhok ay nakatali ng puno, ang kanyang apron ay marumi sa mantika at uling. May mga pagkakataon na nahuhuli siya ni Alon na nakatingin, at isang matalin na tingin ang ibibigay nito sa kanya, na tila sinasabi, "Anong ginagawa mo rito, Romeo?" Mapapangiti si Rix sa kanyang sarili. Nagtataka kung paano nagawa ng isang babaeng puno ng sili at suka na gumamala sa kanyang payapang mundo. Isang hapon, habang naglalakad si Rix sa palengke na malapit sa puwestol ni Alon, naghahanap ng mga eksotik na sangkap para sa isang bagong menu ang kanyang paboritong dahilan para mapagdaan. Nakita niya si Lola Ising, ang lola ni Alon. Ang matanda ay hirap na hirap sa pagbubuhat ng dalawang malaking bayong na puno ng sibuyas, patatas, at sariwang gulay. Ang kanyang likod ay bahagyang nakukuba, at ang kanyang mga braso ay nanginginig. Ang bad boy instinct ni Ritz ay tila natabunan ng isang tunay na pagkabahala. Hindi siya atubili. Agad siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng mapanuksong ngiti na karaniwan niyang ipinapakita sa mga kababaihan. "Lola, tulungan ko na po kayo," sabi ni Rix, ang kanyang boses ay malalim, ngunit may paggalang. Bago pa makapagprotesta si Lola Ising, kinuha na ni Rix ang dalawang bayong na tila kasing gaan ng mga balahibo sa kanyang malakas na braso. Nagulat si Lola Ising. Tinitigan niya ang gwapong binata na nakatayo sa harap niya. Kinilala niya si Rix, ang sikat na chef, ang Vergara, ang lalaking binuhusan ng sawsawan ng kanyang apo. Ang kanyang mga mata, bagamat may edad na, ay matalas pa rin. Nakita niya ang paggalang sa mga mata ni Rix, hindi lang ang pagnanais na magpa-impress. "Ay, salamat, iyo," sabi ni Lola Ising, bahagyang napangiti. "Naku, mabuti, at nakita kita. Ang bigat na ng mga binili ko. Para sa pulutan ni Alon lahat." "Walang anuman po, Lola," sagot ni Ritz. "Nakakahiya naman po kung hahayaan ko kayong mahirapan." Habang naglalakad sila patungo sa puwesto ni Alon, nagkwentuhan si Rix at Lola Ising. Tinanong ni Rix si Lola tungkol sa kanyang araw, sa kanyang kalusugan, at sa mga sikreto ng kanilang mga lutuin. Nakinig si Lola Ising, at napansin niya na iba si Rix sa karaniwang mga lalaking lumalapit sa kanya. May lalin, may tunay na interes sa ilalim ng bagboy na reputasyon. Naramdaman ni Lola Ising ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ang lalaking ito ay magalang, at alam niyang may magandang intensyon. O, kung malaman, ay determinado. Pagdating sa pulutan ni Alon, si Alon ay abala sa pag-aasikaso ng mga customer.
Nang makita niya si Rick sa buhat-buhat ang mga bayong kasama si Lola, ising, nanlaki ang kanyang mga mata. Lola, bakit mo kasama ang lalaking yan? Pulong ni Alon. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Rex. Alon anak, huwag kang bastos. Saway ni Lola ising. Mahinang kinurot ang braso ng apo. Tinulungan ako ni Rico sa pagbubuhat ng mga bayong. Tingnan mo nga naman, halos matumba na ako kanina. Napakabait ng batang ito. Plihiko. Umikot ang mga mata ni Alon. May Rico ka na ngayong tinatawag. Lola. Ngumiti si Rix, isang sadyang mapanuksong ngiti kay Alon, ngunit puno ng paglalang kay Lola ising. Salamat po ulit. Lola. Ising. Wala po talaga yan. Mahilig lang po talaga akong tumulong. Naku, Kliko. Huwag ka nang umuwi. Uminom ka muna rito ng tubig at kumain ka ng pulutan. Niibli ko na yan, sabi ni Lola. Ising, na tila nakalimutan ang lahat ng kanyang pagod. Alon, bigyan mo ng masarap na sisig si Rico. Ang dami niyang naitulong sa akin. Umalik ang tingin ni Alon kay Lola, na tila ba hindi makapaniwala sa narinig. Lola, alam mo ba ang ginagawa mo? Oo naman, Papo. May karapatan siyang magpahinga at kumain, sagot ni Lola, isin at nagbigay ng isang mapanuksong ngiti kay Alon. Alam niya ang takbo ng isip ng kanyang apo. Alam din niya na minsan, kailangan mong hilahin ang isang kabayo sa tubig at kung minsan, kailangan mo itong hayaang maadik sa tubig. Hindi na nakatanggi pa si Alon. Habang inihahanda niya ang sisig, ang bawat paggalaw ay puno ng inis. Ngunit tinitiyak niyang may sapat na sili ang sisig para makagandi man lang. Samantala, si Ritz ay nakaupo sa isang bangko, nakikipagkwentuhan kay Lola Ising, at ang kanyang mga mata ay palihim na sumusuryap kay Alon. Ang pagiging bahagi ng pulutan ni Alon ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Mula noon, naging regular na bisita si Rick sa pulutan ni Alon. Palagi siyang dumadaan, minsan ay nagdadala ng mga prutas para kay Lola Ising o simpleng nagpapaalam lamang na naghahanap ng sariwang ideya sa kusina. Sa tuwing nandyan siya, pinaglilingkuran siya ni Lola Ising na parang isang tunay na apo na ikinagagalit lalo ni Alon. Ngunit wala siyang magawa. Si Lola ang iisang taong hindi niya kayang tanggihan. Habang nagiging panililar, sirit sa pulutan ni Alon nagsimula siyang gumamit ng mas malalim na diskarte. Alam niya na, ang pagpa-impress kay Alon ay hindi lamang sa pagiging magalang sa kanyang lola. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Isang gabi, biglang dumami ang customer ng pulutan ni Alon. May mga taong nakasuot ng pang-opisina, may mga estudyante, at may mga asawang tila nag-date. Lahat sila ay may hawak na phone, browse, at ang iba ay nagtatanong tungkol sa pulutan ni Alon, ang sikreto ng Maynila. Nagulat si Alon. Ang kanyang stall, na noon ay abala lang tuwing gabi, ay ngayon ay mas abala pa kaysa dati. Kinailangan niyang kumuha ng 2 karagdagang katulong. Tumating ang mga order mula sa mga food delivery app. Nagkaroon din ng mga influencer na post ng mga larawan ng kanilang pagkain. Apo, ano ang nangyayari? Parang biglang sumikat tayo, sabi ni Lola Ising, habang nag-iihaw ng isaw. Hindi ko rin po alam, Lola, sagot ni Alon na nakakunot ang noo. Masaya siya sa pagdami ng negosyo, ngunit may kakaibang pakiramdam. Ang biglaang pagkasikat na ito ay tila masyadong perpekto. Isang gabi,
Habang iisa si Alon na nagbibilang ng kita, may nakita siyang isang post sa isang sikat na food blog na nag-reliyo sa pulutan ni Alon. Ang post ay puno ng papuri, detalyadong paglalarawan sa bawat putahe, at ang diin sa autentikong lasa at ang alam ng pusong nagluluto. Ang blog ay anonymous at ang gumagamit ay kilala lang bilang The Palate Explorer. Ngunit ang tono, ang paggamit ng ilang partikulan na salita, mayroon itong pabilya na tunog na ikinabalik ng tiyan ni Alon. Liz Vergara, bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay nanlilisit. Alam niyang siya ang nasa likod nito. Walang ibang tao na may ganoong impluwensya sa mundo ng pagkain at may ganoong motibasyon para gawin ang ganoon. Nagarit siya sa ideya na ginagamit siya ni Rix para sa kanyang sariling layunin, ngunit hindi niya maikakaila ang resulta. Ang pulutan ni Alon ay umulad. Isang araw, nang dumalaw si Rix, nakita niyang abala si Alon. Lumapit siya, nag-aalok, Alon, kailangan mo ng tulong. Pwede akong maghiwa ng mga sibuyas o mag-chop ng mga sili. Tinaasan siya ni Alon ng kilay. Ikaw, maghihiwa ng sibuyas. Ang sikat na chef na si Rico Vergara, maghihiwa ng sibuyas sa karinderya ko. Hindi ka nababagay sa trabahong yan. Baka mapurol lang ang kutsilyo ko. Alon, huwag mong sabihin yan. Pwede siya. Malaking tulong yan. Apo, sabi ni Lola Ising na nakarinig sa usapan. Rico, sige, tulungan mo si Alon. Ang dami kasing order ngayon. Sa ilalim ng proteksyon ni Lola Ising, hindi na nakatanggit pa si Alon. Ngunit nagpasya siyang gawin itong impyerno para kay Rex. Sige, sabi ni Alon, isang ngiti na may kakaibang pagbabanta sa kanyang mga labi. Kung gusto mong tumulong, doon ka. Hiwain mo lahat ng sibuyas na yan. At sili. Lahat ng sili na nandyan sa basket na yan. Itinuro ni Alon ang isang malaking basket na puno ng sibuyas at mga sili, green sili, red sili, sili labuyo. Isang napakalaking basket, sapat para sa isang linggong supply. Nagulat si Rick sa dami, ngunit nagtagumpay siya na hindi ipakita ang kanyang pagkabigla. Walang problema, Alon, sabi niya, at kinuha ang pinakamalaking sibuyas. Sa loob ng ilang minuto, ang dating mapagmataas na chef na si Rico Vergara ay nasa gitna ng kusina ng pulutan ni Alon. Pinipilit na hiwain ang sibuyas sa tamang paraan. Ngunit ang amoy ay matindi. Agad na naramdaman ni Ritz ang hapdi sa kanyang mga mata. Nagsimulang lumunga ang kanyang mga mata. Sunod. Oh, bakit? May problema. Vergara, tanong ni Alon na kunwari abala sa pagluluto, ngunit sulyap kay Rex. Baka kailangan mo ng diso. Hindi ayos lang ako, sagot ni Rex, na halos hindi makakita, pilit na pinipigilan ng kanyang luha. Umungol si Alon. Ngunit nakita niya ang paghihirap ni Rex. Sa isang kisap, mata, kinuha niya ang isang lumang diling gobles na ginagamit ng kanyang ama dati para sa paglilinis ng drainage at ibinato ito kay Rex. Oo, ayan. Gamitin mo yan. Hindi ko kailangan ng isang chef na iyak ng iyak sa kusina ko. Nagulat si Rex, ngunit kinuha niya ang gobles at isinuot ito. Ang itsura niya, isang gwapong chef na nakasuot ng diling gobles habang naghihiwa ng sibuyas at sili sa isang street food stall, ay nagpatawa sa lahat ng mga customer at katulong. Maging si Lola Ising ay napangiti, habang si Alon ay pilit na pinipigilan ng kanyang tawa.
Ngunit si Ritz ay hindi sumuko. Oras siyang naghihiwa. Pawisan, ang kanyang mukha ay namumula dahil sa init at sa anghang ng sili. Ang kanyang mga kamay ay hapdi. Nakailang beses na siyang napaso sa mainit na mantika nang nagluluto ng rice ball sa tabi. Ngunit nanatili siya, nagpapatunay na kaya niyang gawin ang kahit anong trabaho, gaano man ito, kahirap o hindi kaaya-aya. Habang pinapanood siya ni Alon, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Nakita niya ang isang bahagi ni Ritz na hindi niya inaasahan, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang determinasyon, ang kanyang pagiging seryoso sa isang bagay na tila isang simpleng laro lang. Sa bawat hiwa ng sibuyas, sa bawat butil ng pawis na tumutulo sa kanyang noo, nakita ni Alon ang isang Ritz na handang magpakumbaba, handang maghirap, at higit sa lahat, handang manatili. Nagsimulang makita ni Alon ang Ritz na higit pa sa bagboy na reputasyon. Nakita niya ang isang lalaking may tunay na determinasyon, isang lalaking nagpupursige, isang lalaking handang labanan ng kanyang mga nakasanayan para lang sa isang bagay na gusto niya. At sa mga sandaling iyon, habang pinapanood niya si Ritz na umiyak sa sibuyas, nakaramdam siya ng isang kakaibang emosyon, isang damdamin na mas malalim pa sa inis at pagtataka. Para naman kay Ritz, ang bawat hiwa ng sibuyas, ang bawat hapdi ng sili, ay isang hakbang na papalapit kay Alon. Ang kanyang puso, na matagal nang nasanay sa pagiging mababaw, ay unting nagkaroon ng lalim. Ang babaeng ito, na nagbuhos ng sawsawan sa kanyang mamahaling polo, ay ngayon ay nagpapahugis sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pagmamahal para kay Alon ay hindi na lang isang laro. Ito ay isang tunay na damdamin, isang pagnanais na maging karapat. Dapat sa isang babaeng kasing tapang at kasing alam ng apoy na nagluluto sa kanyang pulutan. Ang lambat na inihagis ni Ritz ay hindi lamang nakahuli kay Alon, ito ay nakahuli rin sa kanyang sarili. At sa pagkakataong ito, hindi niya nais na makawala. Ang anghang ng sili at suka ay unting napalitan ng kakaibang tanis sa paligid ng pulutan ni Alon. Ang dating matigas na depensa ni Alon sina Soliman ay unting gumuguho, hindi dahil sa kapangyarihan o kayamanan ni Rico Vergara, kundi dahil sa walang humpay niyang pagpuporsige at kakaibang pagpapakumbaba. Nakita ni Alon ng Ritz na nagbubuhat ng bayong para kay Lola Ising, nakipagkwentuhan sa mga kapitbahay na nagtitinda sa palengke, at pinaglilingkuran ang mga customer ng may ngiti, isang ngiti na hindi pang publiko, kundi tunay na nagbumula sa puso. Hindi na lang siya naghihiwa ng sibuyas. Minsan, nakikita ni Alon na binabalatan ni Riz ang mga patatas o nag-aayos ng mga upuan at nasa bago magbukas. Kinakantahan niya pa nga si Lola, Ising ng mga lumang songs, habang nagliligpit sila sa gabi. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa mga mamahaling kasangkapan sa kusina, ay ngayon ay marunong nang magbalot ng kwek at ihaw ng isaw nang hindi nasusunog. Ang kanyang mga mata, na dating matatalim na tumitingin sa mga kritiko ng pagkain, ay ngayon ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan si Alon na abala sa pagluluto. Ang kanyang buhok ay nakatali at ang kanyang apron ay puno ng kuwento. Isang gabi, matapos magsara at makauwi na si Lola, Ising, naiwan sina Alon at Ritz na nagliligtit. Ang mga ilaw ng pulutan ni Alon ay bahagyang nakasindi at ang huling usok ng uling ay umaakyat sa madilim na kalangitan. Nagsimula si Ritz na magkwento tungkol sa kanyang pagkabata, hindi ang buhay ng isang mayaman kundi ang kanyang pagnanais na magluto, ang kanyang mga unang pagsubok sa paggawa ng pagkain, at ang kanyang pangarap na gumawa ng pagkain na nagpapasaya sa tao. Akala ko dati,
Kailangan kong maging pinakamagaling. Ang pinakasikat, sabi ni Rix, habang pinupunasan ng isang mesa. Pero ngayon ko lang naintindihan na ang totoong sarap ay hindi sa presyo ng sangkap o sa pangalan ng restaurant. Nasa puso ng nagluluto at sa taong pinaglalaanan mo ng pagluluto. Alon, na nagpupunasan ng mga baso, ay napahinto. Ako rin, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Para sa akin, ang pulutan ni Alon ay hindi lang negosyo. Ito ang pangarap ng pamilya namin. Pangarap kong mapalaki ito para kay Lola, para sa mga magiging anak ko. Nakinig si Rix. Nakita niya ang tunay na alam ni Alon ang kanyang pagmamahal sa pamilya, ang kanyang determinasyon. Higit sa kanyang ganda o sa kanyang tapang, ang puso ni Alon ang tunay na nakabihag sa kanya. Ang Alon na ito ay hindi mapagkunwari, hindi nagpapanggap. Siya ay totoo, tulad ng apoy sa kanyang ihawan. Unti, bumukas si Alon. Nagkwento tungkol sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mga takot. Ang takot na magtiwala at masaktan, ang takot na mawala ng lahat, ang takot na magkamali. Sa bawat kwento, naramdaman ni Riz ang isang kakaibang koneksyon. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ngunit ang pulutan ni Alon ay hindi lang puro tanis. Ang biglaang pagkasikat ng tindahan ay nagdala rin ng mga inggit at kaaway. Isang gabi, kumalat ang mga chismis sa online. May mga post ng mga negatibong review. Sinasabing marumi ang kanilang kusina o gumagamit sila ng mga lumang sangkap. Isang seri ng mga peking complaints ang lumabas sa social media na tila gawa lamang. Hindi nagtagal, isang malaking restaurant chain, ang Golden Spoon, ang hayagang post ng babalalaban sa mga street food na hindi sumusunod sa mga health protocols na malinaw na tinutukoy ang pulutan ni Alon. Ang may-ari ng Golden Spoon, si Sir Alfonso Lin, ay dating kakumpetensya ni Ritz at kilala sa pagiging mapaninlang. Nagulat si Alon at nalungkot. Ang dami niyang pinaghirapan para lang dungisan ang pangalan nila. Nang makita ni Riz ang mga post, ang galit niya ay umakyat sa ulo. Hindi niya matitiis na saktan ang taong mahal niya. Huwag kang alala, Alon. Ako ang bahala dito, sabi ni Rex. Ang kanyang boses ay may pagbabanta. Gamit ang kanyang impluwensya at koneksyon sa industriya ng pagkain, tinontak ni Rex sa lalang mga kilalang food critic at blogger na alam niyang matapat. Hiningan niya sila ng pabor, hindi para purihin ang pulutan ni Alon ng walang basehan, kundi para suriin ito ng walang kinikilingan. Isang serye ng mga positibong review ang lumabas na nagpapatunay na malinis ang pulutan ni Alon at kalidad ang kanilang pagkain. Ngunit hindi sapat iyon. Isang gabi, habang naglilinis, may nakita si Riz na isang lalaki na malihim na kumukuha ng litrato ng kanilang mga resipe at mga sangkap. Siya ay tauhan ni Mr. Lin. Walang aalinlangan, hinarap ni Riz ang lalaki at pinigilan ito. Naging mainit ang pagtatalo na halos humantong sa suntukan, ngunit nanindigan si Riz. Sabihin mo sa amo mo, sigaw ni Riz sa lalaki, na kung gusto niyang makipagkumpetensya, gawin niya ng patas. Huwag niyang galawin ang pulutan ni Alon. Kung hindi, ako ang makakalaban niya. Dahil sa insidenteng iyon, naglabas ng opisyal na pahayag si Riz sa kanyang social media, bilang ari ng Vergara Kitchens. Pinuri niya ang pulutan ni Alon bilang isang mutya ng street food, at sinabi niya na ang tunay na pagkain ay nagsisimula sa puso, hindi sa kapangyarihan.
Ang pahayag na ito ay nagbigay ng malaking dagok sa reputasyon ng Golden Spoon at nagpalakas sa pulutan ni Alon. Si Alon, na nasaksihan ng lahat, ay hindi makapaniwala. Si Rex, ang lalaking kilala sa pagiging bad boy at mananakit ng puso, ay ngayon ay kanyang tagapagtanggol. Sa mga mata ni Alon, lumambot ang imahe ni Rex. Hindi na lang siya ang lalaking nangungulit. Siya ang lalaking handang ipaglaban ang kanyang kapakanan. Ang kanyang puso ay kumalabog at naramdaman niya ang isang pagmamahal na unting lumalalim. Hindi na kinaya ni Rex ang nararamdaman niya. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na araw sa pulutan ni Alon, niyaya niya si Alon sa isang tahimik na lugar sa tabi ng dagat. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa malayo at ang simoy ng hangin ay presko. Alon, panimula ni Rex, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko akalain na mararamdaman ko ulit ito. Ang pagmamahal. Ang pagnanais na protektahan ng isang tao. Alam kong may reputasyon ako at alam kong may mga pagkakamali ako noon. Pero, sa piling mo, nagbabago ako. Ikaw ang nagpapakita sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Mahal kita, Alon. Uminya ng malalim si Alon. Ang mga salita ni Rex ay humapos sa kanyang puso, ngunit ang takot ay nanatili. Ang kanyang isip ay naglaro ng mga alaala ng mga kaibigan na nasaktan ng mga lalaking may magandang salita. Ngunit walang paninindigan. Ang kanyang reputasyon. Ang kanyang mga nakasanayan. Rex, sabi ni Alon, ang kanyang mga mata ay nagmamadali. Hindi madali ito. Alam mo ang reputasyon mo. Alam ko rin kung paano ka. Paano ako magtitiwala na hindi mo ako sasaktan? Paano ako magtitiwala na hindi mo ako iiwan tulad ng iba? Hindi ko kayang sugalan ng puso ko. Hindi pa. Hindi ko pa kaya. Hindi siya nagalit. Malungkot siya at puno ng aalinlangan. Hindi niya kayang tanggapin ang pagmamahal na ito nang hindi niya sinisiguro na ito ay totoo. Hindi niya kayang hayaang masaktan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya kung magkamali siya. Pero Alon, simula ni Rex, ngunit pinutol siya ni Alon. Patawad, Rex. Hindi pa ako handa. Ang mga salita ni Alon ay parang matalim na punyan na tumusok sa puso ni Rex. Ito ang unang pagkakataon na siya ang tinanggihan, na siya ang nasaktan. Ang kanyang puso na unting nagbukas dahil kay Alon ay ngayon ay naduro. Umalis si Rex, ang kanyang mga yapak ay mabigat at puno ng sakit. Tumiretso siya sa isang bar, hindi sa mga mamahaling bar na lagi niyang pinupuntahan, kundi sa isang sulok na lugar na puno ng usok at amoy ng alak. Umorder siya ng tequila, sunod. Ang bawat inom ay parang lunas sa sakit, ngunit mas lalo lang itong nagpapasidi sa kanyang kalungkutan. Sa isang sulok, nakita niya si Marco, isang matagal na niyang kaibigan at kasosyo sa negosyo, na iisa ring umiinom. Nilapitan ni Marco si Rex, nakita ang kanyang pagdurusa. Brad, anong nangyari sa'yo? Mukhang pinagbagsakan ka ng langit at lupa. Iniwan ako, sabi ni Rex, ang kanyang boses ay basag. Tinanggihan ako. Si Alon. Ang babae niya nang nakapagpabago sa'yo. Ikaw na Rico Vergara at tanggihan. Sa dami ng babae na umiikot sa'yo? Tanong ni Marco, puno ng pagtataka.
Umiling si Rex. Hindi mo naiintindihan, Marco. Hindi ko kailanman sinaktan ng mga babae para lang saktan sila. Ginawa ko yon para hindi ako masaktan. Ang kanyang mga salita ay unting naging malinaw kahit na ang kanyang isip ay lumulutang na sa alak. Si Mama, Marco, patuloy ni Rex, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit. Si Mama Amor. Alam mo ang nangyari. Niloko siya ni Papa. Pinahiya siya. Itinapon. Iniwan. Akala ko noon, lahat ng babae, noon. Iiman ka. Gagamitin ka lang. Kaya ako, pinapauna ko na. Ako na ang nananakit bago ako masaktan. Ito ang aking depensa. Ito ang aking paghihiganti sa kanyang ginawa kay Mama. Ipinaalala ni Rex ang masakit na nakaraan. Ang kanyang ama, si Don Enrique Vergara, isang makapangyarihang negosyante, ay hayagang niloko at iniwan ang kanyang ina, si Amor Vergara, para sa isang mas bata at mas mayaman na babae. Hindi lang niya iniwan, kundi pinahiya niya si Amor sa publiko. Iniwan itong wala at puno ng sakit. Ang batang Rex ay nasaksihan ang lahat, at ang kanyang puso ay napuno ng galit at puot sa lahat ng kababaihan na nakita niyang magagawa ang ginawa ng kanyang ama. Kaya't binuo niya ang persona ng bad boy, ang mananakit ng puso, para hindi na siya maramdaman ang sakit na naranasan ng kanyang ina. Ayoko nang maramdaman ulit ang sakit na nakita ko kay Mama, sabi ni Rex, ang kanyang mga luha ay umaagos. Kaya ako na ang umuuna. Samantala, si Alun, na hindi mapakali matapos ang kanilang pag-uusap, ay bumalik sa pulutan ni Alun. Ang kanyang puso ay mabigat at naramdaman niya ang isang kurot ng pag-aalala para kay Rex. Alam niyang nasakpan niya ito. Naisip niya ang lahat ng naging kabaitan nito, ang pagprotekta nito sa kanya. Hindi siya dapat basta na lang umalis. Nagpa siya si Alun na hanapin si Rex. Alam niya ang isa sa mga lugar na madalas nitong puntahan. Nang makita niya ang kotse ni Rex na nakaparada sa tapat ng isang bar, bumaba siya. Nakita niya si Rex sa isang sulok nakatalikod, umiinom kasama si Marco. Nagtago si Alun sa likod ng isang post. Nag-iisip kung paano siya lalapit. Ngunit, ang mga salita ni Rex ang umabot sa kanyang pandinig. Ang boses nito ay puno ng sakit, ang kwento tungkol sa kanyang ina, si Amor, ang kanyang ama, si Don Enrique, ang pagtataksil, ang pagkapahiya, at ang paghihiganti. Bawat salita ay tumagos sa puso ni Alun, parang isang matalin na balaraw. Ang bagboy na imahe ni Rex, ang kanyang pagiging playboy, ang kanyang pagiging mapanakit, lahat ay bumaligtad sa isipan ni Alun. Hindi siya isang walang pusong mananakit, kundi isang lalaking labis na nasaktan, isang lalaking nagtayo ng pader sa paligid ng kanyang puso upang protektahan ang sarili mula sa paulit-ulit na sakit. Ang takot ni Alun ay napalitan ng habag, at pagkatapos, ang isang malalim na pag-unawa. Ang lalaking ito ay hindi masama, siya ay sugatan. At sa sandaling iyon, alam ni Alun na ang kanyang pagtingin kay Rex ay nagbago ng lubusan. Ang pagmamahal na nakita niya sa mga mata ni Rex ay hindi isang laro. Ito ay isang tunay na pagnanais na makalaya mula sa nakaraan. Isang pagnanais na pagalingin ang kanyang sugatan na puso. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Alun ang pagnanais na siya ang maging lunas. Ang sariwang hangin ng umaga, kasama ang amoy ng kape at bagong lutong pandesal, ang sumalubong kay Alun nang magising siya.
Ngunit ang kanyang isip ay hindi nakatuon sa araw na gawain. Ang mga salita ni Rix kagabi ay ulit na tumatakbo sa kanyang utak, kasama ang tunog ng bawat patak ng alak na bumagsak sa baso, at ang bigat ng lihim na dinala nito sa loob ng maraming taon. Ang imahe ng isang lalaking sugatan, hindi isang bad boy na naghahanap ng laro, ay humaplos sa kanyang puso. Hindi niya matitiis na hayaan si Rix na mag-isa. Maaga siyang pumunta sa pulutan ni Alon, naghihintay. Hindi nagtagal, dumating si Rix, ang kanyang mukha ay halatang puyat at may bakas ng kalungkuran. Nakita ni Alon ang pamamaga ng kanyang mga mata, ang unting paghupa ng kanyang depensa. Rix, panimula ni Alon, ang kanyang boses ay malambot, ngunit matatag. Narinig ko ang lahat kagabi. Nagulat si Rix, namutla. Hindi niya inaasahan ito. Yumuko siya, tila nahihiya sa sarili. Alon ako? Patawat. Hindi ko sinasadya. Lumapit si Alon at dahang hinawakan ang braso nito. Hindi ko nilalabas ang mga bagay na yan para mapahiya ka, Pits. Ginagawa ko ito dahil naintindihan kita. Ngunit ang kanyang tono ay biglang sumeryoso. Naiintindihan ko ang sakit na pinagdadaanan mo. Walang sinuman ang dapat makaranas ng ganoong klasing pagtataksil at kahihiyan. Pero Rix, ang sakit ay hindi lisensya para saktan ng ibang tao. Ang paghihiganti ay hindi kailanman magbibigay ng kapapal. Tumingin sa kanya si Rix, ang kanyang mga mata ay nagtatanong at puno ng pag-asa. Ano ang gusto mong gawin ko, Alon? Harapin mo ang sakit, Rix, sagot ni Alon. Diretso ang tingin sa mga mata nito. Huwag kang magtago sa likod ng maskara ng bagboy. Ipakita mo sa akin, at higit sa lahat, sa sarili mo, na handa kang magbago. Hindi lang dahil sa akin, kundi para sa iyo. Kung gusto mong pagalingin ang sugat mo, kailangan mong humarap. Kung gusto mong maging karapat, dapat sa pagmamahal, kailangan mong itapon ang mga bagay na nagpapahilap sa puso mo. Tumayo si Rix, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Haharapin ko, Alon. Gagawin ko ang lahat para patunayan sa'yo, para patunayan sa sarili ko. Bibigyan kita ng pagkakataon, Rix, sabi ni Alon. Pero hindi ito basta, hindi ito isang laro. Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Sa gawa, hindi lang sa salita. Kinuha ni Rix ang mga kamay ni Alon at mahigpit itong hinawakan. Salamat, Alon. Maraming salamat. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag ng pag-asa ng muling pagsilang. Ang bad boy na imahe ay unting nawala, at ang isang lalaking desidido na magbago ay lumitaw. Mula noon, nagbago si Rix. Hindi ito isang biglaang pagbabago, kundi isang unting pag-unlad. Bawat araw ay isang hakbang pasulong. Nagsimula siya sa kanyang panlabas na anyo. Ang mga itim at madilim na kulay ng kanyang mga damit ay unting napalitan ng mga mas maliwanag na kulay, mapusyo na bughaw, berdeng olibo, o mga puting polo na mas nagpapakita ng kanyang masiglang personalidad. Ang kanyang mukha, na dating laging may bahid ng pagod at tensyon, ay unting lumuwag, nagkaroon ng mas maraming ngiti na tunay na nanggagaling sa puso. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nasa kanyang mga gawa. Para subukin ang sinseridad ni Rix, dinala siya ni Alon sa iba't ibang lugar, sa isang abalang tiyan sa Divisoria, sa isang concert, ng banda sa isang barrio festa, at sa isang sikat na video bar
Sa bawat lugar, si Rex, nakilala bilang isang celebrity chef, ay agad na napapansin. Sa Tiangji, habang naghahanap sila ng mga sariwang gulay at papalasa, may mga babaeng nagpapakshoot, nagpapakuha ng litrato, at nagtatanong tungkol sa kanyang mga restaurant. Ngunit si Rex, sa halip na sumakay sa agos ng atensyon, ay tahimik na inilalapit ang kanyang kamay sa kamay ni Alon. Hinahawakan ito ng mahigpit. Alon, tingnan mo ang mga patulan na to, sariwang, sariwa, sabi niya. Inilalayo ang atensyon mula sa kanyang sarili at ibinubuhos ito kay Alon at sa kanilang ginagawa. Isang gabi, sa Gideok Bar, habang kumakanta si Lola ising ng kanyang paboritong song, nilapitan si Rex ng isang grupo ng mga babaeng nagagandahan. Chef Rex, pwede po bang makipag-glet? Tanong ng isa, nakangiti ng matamis. Kami na lang, chef, ang hahati sa puso mo. Ngumiti si Rex, ngunit marahan siyang tumanggi. Naku, pasensya na, maam. May guilt partner na ako para sa buhay. Tumingin siya kay Alon na nakaupo sa tabi ni Lola. Ising, at kinuha ang mikropono. Para sa iyo, Alon. At sa buong pamilya mo, sabi niya. Bago magsimulang kantahin ng isang lumang kundiman, isang kanta ng pag-ibig at katararan. Habang kumakanta, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Alon, na ang puso ay kumikisap sa tuwa. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating nang magkaroon ng isang charity gala dinner, ang Vergara Kitchens. Maraming sociality at personalidad ang dumalo, at marami sa kanila ay dating nakarelasyon o naging interesado kay Rex. Ipinakilala ni Rex si Alon hindi lamang bilang kanyang special guest, kundi bilang ang babaeng nagpabago sa aking buhay, ang aking inspirasyon, at ang aking nobya. Ang salitang nobya ay lumabas mula sa kanyang bibig ng may buong pagmamalaki at pagmamahal, at ang reaksyon ng mga naroroon ay halatang gulat. Ang mga dating flings ni Rex ay nagtataka, ang kanyang mga kasusyo ay nagulat, ngunit si Rex ay nanatiling kalmado at masaya. Para sa kanya, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa matamis na ngiti at aalab na tingin ni Alon. Hindi lang sa pagtanggi sa mga tukso, nakita ni Alon ang pagbabago ni Rex. Ibinuhos ni Rex ang kanyang sarili sa pagpulong sa komunidad. Nagsimula siyang organisa ng mga programa sa pagtuturo ng pagluluto sa mga kabataan sa Tondo, gumamit ng mga lokal na sangkap, at nagbahagi ng kanyang kaalaman ng walang kapalit. Nakikita siya ni Alon na masaya habang naglalaga ng arroz caldo sa mga feeding program o nagtatanim ng gulay sa isang komunal na hardin. Nawala ang kanyang pagiging aloof at napalitan ito ng isang taong tunay na may malasakit. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, unti nilang ibinabahagi ang mas malalaking pangarap sa isa't isa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gitna ng pulutan ni Alon, napapalibutan ng amoy ng sisig at ihaw, ipinahayag ni Alon ang kanyang pinakamalaking ambisyon. Rex, ang pangarap ko, ang pangarap namin ni Lola ay hindi lang ito. Gusto kong maging isang tunay na restaurant ng pulutan ni Alon. Isang lugar kung saan ang lahat ay pwedeng makatikim ng sarap ng pagkaing Pilipino, pero may sariling tatak. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Lola at para sa mga magiging anak natin. Ang huling bahagi ng kanyang sinabi ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Rex. Mga anak nila. Isang kinabukasan, nakasama siya. Alon, sabi ni Rex, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Magkasama tayong bubuuin ng pangarap na yan. Hindi lang ito ang pangarap mo, pangarap na rin natin ito.
Mula noon, nagplano sila ng detalyado. Ginamit ni Riggs ang kanyang malawak na karanasan sa industriya ng restaurant. Gumawa siya ng mga detalyadong business plan, nag-sketch ng mga disenyo para sa interior ng magiging restaurant at tinulungan si Alon na paggandahin ang kanyang menu habang pinapanatili ang orihinal na lasa at diwa ng pulutan ni Alon. Ipinakilala niya si Alon sa kanyang mga arkitekto, sa kanyang marketing team, at sa kanyang mga supplier. Ngunit hindi niya kailanman inilagay ang kanyang sarili bilang boss. Sa halip, iginiit niya na si Alon ng master chef at visionary ng proyekto. Ang kanyang papel ay maging tulay, taga-suporta at kasama sa paglalakbay. Sa bawat pagguhit ng blueprint, sa bawat tasing ng bagong putahe, at sa bawat diskusyon tungkol sa kanilang pangarap, lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Hindi na lang ito pagmamahal na puno ng simbuyo, kundi pagmamahal na nakabase sa tiwala, paggalang, at isang pinagsamang kinabukasan. Ang sakit ng nakaraan ni Riggs ay munting napapalitan ng pag-asa at ang takot ni Alon na masaktan ay napalitan ng katiyakan. Alam nilang pareho na ang kanilang pagmamahalan ay isang tahimik na pangako ng isang bagong simula at isang tahanan na puno ng ibig at pangarap. Ang hangin sa Maynila ay tila nababalutan ng sariwang asa para kina Riggs at Alon. Ang kanilang pagmamahalan ay lumalalim araw, at si Riggs sa unahang pagkakataon sa mahabang panahon, ay nakaramdam ng tunay na kapanatagan at kagustuhang bumuo ng isang kinabukasan. Ang lahat ng pagbabagong pinakita niya kay Alon ay hindi na lang upang patunayan ang sarili, kundi upang maging mas mabuting tao, handa ng lubusang isuko ang kanyang nakaraan at yakapin ang bukas. Sa kanyang puso, alam ni Riggs na oras na para sa isang mas matinding pangako. Isang pangako hindi lamang sa pagmamahalan, kundi sa pagbuo ng pamilya. At sa plano niyang ito, may isang partikular na lugar ang sumali sa kanyang isip, Tagaytay. Alam niyang mahalaga ito kay Lola Ising, at sa pamamagitan nito, umaasa siyang mas mabibigkis ang kanilang pamilya. Alon Lola, panimula ni Riggs isang hapon, habang nagkakape sila sa pulutan ni Alon. May naisip ako, bakit hindi tayo road trip sa Tagaytay? Paminsan-minsan, kailangan din natin ng sariwang hangin at tanawin. Lumiwanag ang mukha ni Lola Ising. Tagaytay. Naku, Pix, matagal na akong hindi nakakapunta doon. Maraming magandang alaala ang lugar na yan sa akin. Napatingin siya kay Alon, at may isang ngiti na tila may lihim na ibig sabihin. Ngumiti si Alon, na tila may kaunting kaba sa kanyang mga mata. Sige, Pix. Magandang ideya yan. Matagal na rin akong hindi nakakalabas ng Maynila. Alam ni Alon na ang biyaheng ito ay hindi lang basta biyahe. Ito ang simula ng isang planong matagal na niyang inihanda kasama si Lola Ising para kay Riggs. Kinabukasan, maaga silang umalis. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga ulap habang binabaybay nila ang daan patungong Tagaytay. Puno ng kwentuhan at tawanan ng kanilang biyahe. Ikinuwento ni Lola Ising ang kanyang mga kabataan sa Tagaytay, ang mga paborito niyang kainan at pasyalan. Si Riggs, na dating sanay sa katahimikan ng kanyang pribadong buhay, ay nakaramdam ng kakaibang init at kaligayahan sa piling ni Alon at Lola Ising. Ito ang pamilyang hindi niya kailanman inakalang magkakaroon siya. Pagdating sa Tagaytay, ang malamig na simoy ng hangin at ang nakamamanghang tanawin ng Taal Volcano ang sumalubong sa kanila.
Matapos ang ilang sandali ng paglibot sa mga sikat na pasyalan, aya si Alon. Tara, Rix Lola. May gusto akong ipakita sa inyo. Isang payak ngunit napakagandang resort na may disenyong Pinoy at napapalibutan ng malalagong halaman ang naging destinasyon nila. Dito, may isang maliit na tindahan ng mga lokal na kakanin at handicraft. Sumunod sina Rix at Lola. Ising. Ang resort ay tago at malayo sa ingay ng syudad. Isang perpektong lugar para magmuni-muni. Habang naglalakad sa hardin, napansin ni Rix ang isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa. Mula doon ay umaalinyasaw ang sariwang amoy ng pandan at niyog at ang mahinang boses ng isang babaeng kumakanta ng isang lumang kundiman. Amor, bati ni Alon, na tila sanay na sanay sa lugar. Uminto ang babae sa pagluluto at dahang humarap. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Rix ay huminto ang mundo. Ang mga mata ng babae ay malalim at malungkot, ngunit may bahid ng kabaitan. Ang kanyang buhok ay mahaba at may ilang hibla na puti na sumasama sa natural niyang itim. Ngunit ang pinakamalalim na tumagos sa puso ni Rix ay ang pamilyar ng hugis ng kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na tila may pinagdahanan. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Alon, Lola Ising, anong sorpresa naman ito? Bati ni Amor, malapad ang ngiti. Ngunit nang makita niya si Rix sa tabi ni Alon, ang kanyang ngiti ay biglang nawala, napalitan ng gulat at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginig, at ang kutsara sa kanyang kamay ay muntik ng mahulog. Amor, ito si Rixang. Kaibigan namin. Pagpapakilala ni Alon, may aalinlangan sa kanyang boses. Ngunit huli na. Ang mga mata ni Rix ay lumaki, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Ang kanta, ang kilos, ang mukha, biglang nagbalik ang lahat ng mga alaala na matagal na niyang inilibing. Ang mga pirasong larawan ng isang masayang pamilya, ang maiit na yakap, ang boses na kumakanta ng kundiman na yon. Tuwing gabi. Hindi ito maaari. Ma. Bulong ni Rix, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hindi siya makadalaw. Ang buong mundo niya ay tila nagiba. Ang babaeng matagal na niyang ipinagluksa, ang dahilan ng kanyang pait at galit, ay nasa harapan niya, buhay. Si Amor, na matagal nang nagtago sa anino ng kanyang nakaraan, ay tuluyan ng bumigay. Ang luha ay dumaloy sa kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Pex. Anak ko, totoo ba yan? Niyakap ni Rix si Amor, nang mahigpit, na tila takot na anumang sandali ay mawawala muli ito. Ang mga luha ay naglanda sa kanyang pisngi, luha ng saya, ng kalungkutan, ng pagkabigla. Ma, ikaw nga. Buhay ka. Hindi kita iniwan. Hindi ako iniwan. Ito ang sandaling matagal ng hilintay ni Rix. Ang yakap na nagpaparamdam sa kanya ng kumpletong pagkakakilanlan, ng pagmamahal, na akala niya ay nawala na. Ang amoy, ang kanyang ina, ang haplos ng kanyang buhok, ang kanyang mga bisig na yumakap pabalik sa kanya. Habang iiyakan ng ina, lumapit si Lola, Ising, at Alon. Ang kanilang mga mata ay puno rin ng luha. Ngayon, oras na para ibunyag ang buong katotohanan. Pliks anak, panimula ni Lola Ising, ang kanyang boses ay malumanayin, ngunit puno ng awtoridad. Maraming taon na ang nakakaraan,
Pagkatapos ng kahihiyang ginawa ni Don Enrico sa iyong ina, si Amor ay nawala ng pag-asa. Nawala siya, at ang tanging nasa isip niya ay tapusin ang lahat. Nanginginig ang buong katawan ni Riz nang marinig ang kwento. Ang kanyang ina, halos magpakamatay. Isang gabi, abang nangangalap kami ng mga halaman sa isang liblib na lugar sa bayan, patuloy ni Alon, natagpuan namin si Tita Amor. Nakaupo siya malapit sa bangin, nakatingin sa kawalan. Punong-puno ng galit at sakit ang kanyang mga mata. Bata pa ako noon, pero hindi ko malilimutan ang larawang yon. Iniligtas namin siya, anak, dagdag ni Lola. Ising. Hindi namin siya iniwan. Dinala namin siya sa aming bahay, kahit nakapos din kami noon. Pinakain, inalagaan, pinakinggan ang kanyang mga hinanaing. Unti bumalik ang kanyang sigla. Ngunit natatakot siyang bumalik. Natatakot sa kahihiyan at sa posibleng gawin ni Don Enrico. Kaya't, pinili naming ilihim ang kanyang pagiging buhay. Pinayagan namin siyang magsimulang muli sa isang tahimik at payapang paraan malayo sa lahat ng nagdulot sa kanya ng sakit. Tinulungan nina Lola, Ising, at Alon si Amor na makahanap ng trabaho sa resort na yon, kung saan siya ay naging masaya sa pagluluto at paggawa ng mga kakanin. Sa loob ng maraming taon, naging pamilya na rin nila si Amor, tinatawag siyang Tita Amor. Ang desisyon nilang ilihim ang pagkakakilala niya ay para protektahan siya, para bigyan siya ng kapayapaan na matagal nang inagaw sa kanya. Sa loob ng maraming taon, Rix, sabi ni Amor, habang hinahaplos ang mukha ng kanyang anak, hindi ko inakalang makikita pa kitang muli. Pinapanood kita sa telebisyon, sa mga magasin. Gusto kitang yakapin. Tawagin ang pangalan mo, pero natatakot ako. Natatakot ako na masaktan kang muli dahil sa akin. Si Rix ay tuluyang napaupo. Ang kanyang isip ay parang binabayo ng libong martilyo. Ang kanyang imahe ng isang inang iniwan, ang kanyang pait, ang kanyang galit, ang lahat ng paghihiganti na kanyang pinakawalan sa mundo. Lahat ng iyon ay nagnistulang abo. Ang kanyang ina ay hindi naglaho. Siya ay iniligtas, minahal, at binigyan ng bagong buhay ng pamilyang ito. Ng pamilya ni Alon. Ang lahat ng kirot sa kanyang puso ay unting napalitan ng isang matinding pagkagulat, pagpapasalamat at isang malalim na paghihinayang. Nagkaroon siya ng pagkakataong makasama ang kanyang ina, ngunit pinili niyang magpatuloy sa isang landas ng paghihiganti at kapaitan. Ang lahat ng kabiguan niya sa pag-ibig ay bunga ng maling pagpapalagay, at ang pagtatago sa likod ng maskara ng bad boy ay walang silbi. Tumingin si Rix kay Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi maipaliwanag. Si Alon, ang babaeng una niyang nakilala sa isang gulo, ang babaeng walang takot na lumaban sa kanya, ang babaeng nagpatunaw sa kanyang matigas na puso, ang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal, at ngayon, ang babaeng nagbalik sa kanya sa kanyang ina. At si Lola, Ising, ang matanda na tumingin sa kanya ng higit pa sa kanyang panlabas, ang nagbigay ng kalungan at pag-asa sa kanyang ina. Maraming salamat, bulong ni Rix, hindi sa isa, kundi sa kanilang lahat. Sa inyong lahat. Wala akong salita para ipahayag ang pasasalamat ko. Ang akala kong nawala na, ibinalik ninyo. Ang akala kong paghihiganti, ang solusyon. Ipinakita ninyo na pagmamahal at kapatawaran ang susi. Niyakap niyang muli ang kanyang ina. At sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay buo na siya. Ang sakit ng nakaraan ay hindi nawala, ngunit ang bigat nito ay gumaan, napalitan ng pag-asa. Sa piling ng kanyang ina, ni Alon,
at ni Lola Ising, naramdaman ni Rex ang punay na kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang nasugatang bad boy tungo sa isang lalaking buo at handang magmahal ay natapos na. Nagkaroon siya ng bagong pamilya at isang bagong simula. Ang pangako niya kay Alun ay hindi na lang basta pangako, ito ay isang panata ng buong buhay. Ang hangin sa Tagaytay ay nagdala ng bagong simula. Sa pagtatapos ng pagtatago at pagbubunyag ng katotohanan, naramdaman ni Riz ang gaan sa kanyang balikat na matagal nang nawala. Ang yakap ng kanyang ina, si Amor, ay hindi lamang nagpawis sa kanyang pagkauhaw sa pagmamahal, kundi nagpukaw din sa kanya. Sa isang katotohanan, ang paghihiganti ay walang saysay kung ang dahilan nito ay buhay at mahalaga. Si Alun, sa kanyang tapang at kabaitan, ang siyang naging tulay upang makamit niya ang kapayapaan. Nang gabing iyon, matapos ang masinsinang kwentuhan at iyakan, nagkaroon sila ng pagkakataong magsalita sa isa't isa bilang isang pamilya. Nilarawan ni Amor ang kanyang mga taon sa Tagaytay, ang muling paghahanap ng layunin sa pagluluto, at ang pagmamahal na natanggap niya mula kina Lola Ising at Alun. Sila ang anghel ko, Rix, sabi ni Amor, habang hinahawakan ng kamay ni Alun. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung hindi nila ako natagpuan. Pinigyan nila ako ng pangalawang buhay. Narinig ni Rix ang bawat salita, at bawat salita ay nagpatindi sa kanyang pagmamahal at pagpapasalamat kina Alun at Lola Ising. Ang mga sugat sa kanyang puso na nagbigay sa kanya ang malakayang bad boy ay unting gumaling, hindi lamang dahil sa pagmamahal ni Alun, kundi dahil din sa pagpapatawad at pagtanggap na ipinadama ng kanyang ina. Nakita niya ang kanyang sarili sa bagong liwanag, hindi na isang anak na naghihiganti, kundi isang lalaking handang magmahal at bumuo ng tunay na pamilya. Para kay Alun, ang pagkakakita kay Rix na nakipag-ugnayan sa kanyang ina ay isang patunay na hindi siya nagkamali sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa binata. Ang dating matigas na bad boy ay lumambot, naging totoo at handang humarap sa kanyang nakaraan ng buong tapang. Ang kanilang pagmamahalan na nagsimula sa isang gulo sa palengke ay naging isang kwento ng paggaling at pagbabago. Sa piling ni Rix, alam niyang ligtas siya at mahal. Ang kanilang mga kamay ay laging magkahawak at sa bawat suyap, naramdaman nila ang isang tahimik na pangako. Sila ay para sa isa't isa at walang malakid na makakapaghiwalay sa kanila. Gayunpaman, may isang bagay pa na kailangan harapin si Rix, ang kanyang ama, si Don Enrico Vergara. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti, kundi sa paghingi ng hustisya para sa kanyang ina at para sa kanilang pamilya. Kailangan niyang iparamdam kay Don Enrico na hindi na siya isang bata na madaling manipulahin, kundi isang lalaking nagmamahal at nagpoprotekta sa kanyang pamilya. Isang linggo matapos ang pagbabalik mula sa Tagaytay, nagpasya si Rix na harapin ang kanyang ama. Suot ang isang barong Tagalog na kulay ilori, na sumisimulo sa kanyang bagong pananaw at kalinisan ng hangarin. Nagtungo siya sa opisina ng Don Enrico, isang gusaling napakataas at porma na sumasalamin sa kapangyarihan at pagkakakulong ng kanyang ama sa kanyang sariling mundo. Anak, ano ang ipinunta mo rito? Anong ni Don Enrico, nakaupo sa kanyang malaking mesa. Ang mukha ay walang emosyon, gaya ng dati. Akala ko ba ayaw mo nang makipag-ugnayan sa akin? Kalmado si Rix, ang boses ay matatag at malinaw. Tumito po ako hindi bilang isang anak na humihingi ng pabor, kundi bilang isang lalaking naghahanap ng hustisya para sa kanyang ina at para sa sarili ko. Pinitawan niya ang salita. Si Mama, buhay siya, Itay.
Ang pagkabigla sa mukha ni Don Enrico ay hindi maikubi. Ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang kamay na hawak ang panulat ay bahagyang nanginig. Amor. Buhay? Hindi yan totoo. Namatay siya sa kahihiyan. Hindi siya namatay dahil sa kahihiyan yung itay. Halos siya'y namatay dahil sa sakit at kawalan ng pag-asa na idinulot niyo sa kanya. Giit ni Rix, walang bahid ng galit, kundi ng pagkabigo. Pero salamat sa kabutihan ng loob ng ibang tao, nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Malayo sa inyo at sa lahat ng sakit na idinulot ninyo. Kinuwento ni Rix ang lahat, kung paano nahanap ni na Lola, Ising, at Alon si Amor, kung paano nila ito inalagaan, at kung paano niya ito natagpuan. Habang nagsasalita si Rix, munting bumagsak ang maskara ng tigas sa mukha ni Don Enrico. Ang mga mata niya ay nagpakita ng isang emosyon na bihirang makita, pagsisisi. Alam kong hindi ninyo mababalik ang nakaraan. Itay, patuloy ni Rix. Pero kailangan ninyong harapin ang katotohanan. Hindi lamang para sa kapayapaan ni Mama, kundi para sa sarili ninyo. Mahalaga na opisyal ninyong kilalanin si Mama Amor, na kailanman ay hindi ninyo pinakasalan, ngunit pinahiya. Ito ay para sa kanyang dignidad, at para sa akin. Gusto kong makita kayong harapin ang pagkakamali ninyo. Natahimik si Don Enrico. Matagal siyang nag-isip. Ila tinatimbang ang kanyang pride at ang katotohanan. Sa huli, umina siya ng malalim. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Kung buhay siya, kung totoo ang sinasabi mo, siguro, dapat kong ang harapin ang lahat. Hindi ito isang agarang pagbabago ng puso, ngunit ito ay isang simula. Nangako si Don Enrico'y na aayusin niya ang mga bagay, lalo na tungkol sa pagkilala kay Amor, at titiyakin niyang mayroong pondo na mailalaan para sa kapakanan nito. Hindi ito ang pagpapatawad, naglanap, ngunit ito ay isang hakbang patungo sa pagpapagaling para sa kanilang lahat. Ang pangako ni Rick sa kanyang sarili na hindi maging gaya ang kanyang ama ay ngayon ay mas matatag kaysa kailanman. Nang gabing iyon, matapos ang masinsinang pag-iisip, alam ni Riz kung ano ang susunod na hakbang. Ang kanyang buhay ay puno na ng pagmamahal at layunin. Ang pulutan ni Alun ay hindi lamang isang simpleng kainan. Ito ang naging simbolo ng kanilang pagmamahalan, ng pagtitiyaga, at ng mga pangarap na kanilang pinagsamahan. Sa loob ng ilang buwan, sa tulong ng Rix, ang dating simpleng karinderya ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ito ay naging isang modernong bistro na may eleganteng Pinoy interior. Nagtatampok pa rin ang paboritong pulutan ni Alon, ngunit may mas pinahusay at malikhaing bersyo. Mayroon itong maliit na stage para sa live acoustic music at isang makulay na disenyo na nagpapakita ng personalidad ni Alon. Ito ang perpektong lugar para sa susunod na yugto ng kanilang kwento. Isang gabi, habang abala ang lahat sa bago at maunlad na pulutan ni Alon, hiniling ni Ritz kay Alon na lumabas, sandali. Ang mga ilaw ay bahagyang din, at ang malumanay na tunog ng gitara ay nagdagdag sa romantikong kapaligiran. Dinala niya si Alun sa gitna ng bistro, kung saan may isang maliit na espasyo na malayang sa mga lamesa. Alun, simula ni Rix, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dim light, puno ng pagmamahal at pag-asa. Naaalala mo pa ba ang unang beses tayong nagkita? Isang gulo, isang sigaw, at isang tsinelas na muntik nang tumama sa akin. Ngumiti si Alon. Naaalala ang kanilang kakaibang simula. Mula noon, nagbago ang lahat. Ang akala kong kaligayahan ay nasa kapangyarihan at paghihiganti, pero ipinakita mo sa akin
na ang tunay na kaligayahan ay nasa pagmamahal, pagpapatawad, at pamilya. Lumuhod si Rix. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Alunsina Suliman, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Ikaw ang nagpabago sa akin. Ikaw ang nagpabalik sa akin, sa aking ina. Ikaw ang nagbigay sa akin ang pamilya na hindi ko kailanman inakalang magkakaroon. Ako. Gusto kong gugulin ang buong buhay ko kasama ka. Gusto kong bumuo ng isang pamilya kasama ka. Gusto kong maging asawa mo. Magpakasal ka sa akin, Alon. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Alon. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Ang lahat ng paghihirap, pagdududa, at pagtitiwala ay nagbunga sa sandaling ito. Oh, Fritz, oo, magpapakasal ako sa iyo sa sandaling iyon. Ang buong bistro ay pumalakpak at nagsigawan sa tuwa. Si Lola, Ising, ay masayang umiiyak sa isang sulok, kasama si Amo na may malaking ngiti sa labi. Ang mga pangarap na kanilang pinagsamahan mula sa simpleng pulutan hanggang sa isang bagong buhay ay unting nagiging totoo. Makalipas ang ilang buwan, ang bayan ay nagdiwang sa isa sa mga pinakamamahal na kasalan sa Maynila. Hindi ito isang kasalang pang showbiz, ngunit isang kasalang puno ng pagmamahalan, asa, at pagkakaisa ng dalawang pamilya. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Kinanap ang kasal sa isang makasaysayang simbahan sa Intramuros na may mga dekorasyong pinaghalong tradisyonal na Filipino at modernong Elizabeth. Ang simbahan ay napuno ng mga puting bulaklak at sariwang halaman. Suot ni Rix ang isang pastumis na barong Tagalog na gawa sa pinafiber na may bordang sumisimbolo sa kanyang mga pangarap at pagmamahal kay Alon. Si Alon, sa kabilang banda, ay mukhang isang diyosa sa kanyang terno na gawa sa modernong disenyo na may mahabang tray na gawa sa JOC at pinalamutian ng mga bordang bulaklak na Tagalog. Kasama nila sa altar, sina Lola Ising na nakangiti ng buong pagmamalaki at si Amor na may luha sa mga mata, nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makita ang kanyang anak na masaya at buo. Ang mga kaibigan, pamilya at mga tapat na customer ng pulutan ni Alon ay naroroon upang saksihan ng iisang dibdib ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng tadhana. Paging si Don Enrico, na mas kalmado na, ay dumalo, nakaupo sa likod, isang tahimik na pagkilala sa bagong pamilyang nabuo. Ang seremonya ay puno ng mga Pilipinong tradisyon, mula sa paggamit ng cord at dil hanggang sa pagpapalit ng singsing na gawa sa ginto. Ang mga panata ay binigkas ng buong puso, at ang halik na sinaksihan ng lahat ay nagpahayag ng isang bagong simula, isang bagong kabanata. Ang reception ay ginanap sa isang napakagandang garden venue na may live band na tumutugtog ng mga kundiman at modernong awit. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga ilaw, bulaklak at mga sining na gawa ng mga lokal na artista. Ang pagkain ay isang pista ng mga pinagchiwisin mula sa lakon hanggang sa iba't ibang uri ng pulutan na gawa ni Alon at ng kanyang bagong pamilya. Ang cake ay isang obra maestra na may mga disenyo ng bulaklak ng sambagita at gumanala. Sumayaw si Rix at Alon sa saliw ng isang awit na pinili nila. Ang bawat hakbang ay nagpapakita ng kanilang pagmamahalan at pagkakaisa. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa kaligayahang natagpuan nila sa isa't isa, kaligayahang binuo mula sa mga abo ng nakaraan at pinatibay ng pag-asa.
Ang kasal ni Rix at Alon ay hindi lamang iisang dibdib ng dalawang tao, kundi pagbubuo rin ng isang bagong pamilya. Isang pamilya na binuo sa pagmamahal, pagpapatawad, at pag-asa. Ito ang simula ng isang paglalakbay na puno ng ibig, paglago, at walang katapusang kasiyahan. Ang dating bagboy at ang matapang na Alon ay ngayon ay asawa, handang harapin ang anumang hamon ng buhay, magkasama. Maraming taon na ang lumipas, mula nang ipinagdiwang ni Rix at Alon ang kanilang iisang dibdib, ngunit ang ibig na nagbuklod sa kanila ay nanatiling sariwa at lumago pa, tulad ng isang punong matibay ang ugat at hitik sa bunga. Ang dating masikip at mainay na pulutan ni Alon ay naging simbolo ng pagbabago, paglago, at ng isang pamilyang binuo sa pagmamahal at pagpapatawad. Isang araw ng Sabado, ang amoy ng sariwang kape at sinangag na kanina'y bumarot sa malaking kusina ng tahanan ng mga brigada, Suliman. May tawanan at nagmamadaling mga yapak na nagpapahiwatig ng simula ng isang abalang, ngunit masayang araw. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Alonsina Alon Suliman Vergara, hindi na sa uniforme ng kanyang karinderya kundi sa isang eleganteng damit pang kusina na may ngiti sa labi habang pinagmamasdan ng kanyang 3 anak na lalaki. Ang kanilang mga triplet na sina Rico Jerry, Alfonso, Alon, at Santiago Tiago, na naghahabulan sa paligid ng mesa, aagawan sa huling pandasal. Mga anak, dahan, makamatumba ang mesa, banta niya, ngunit walang tunay na galit sa boses. Ang kanyang mga mata, na dating matatalim sa pagtatanggol ng kanyang munting pwesto, ay ngayoy puno ng init at pagmamahal. Ang pulutan ni Alon ay hindi na lang isang pwesto sa bangketa. Ito ay naging isang matagumpay na tiyain ng mga modernong Filipino bistro na nagtatambok ng mga paboritong pulutan na may kakaibang twist at kaligade. Si Alon, kasama ang kanyang asawang si Rix, ay bumuo ng isang culinary empire na nagpapakita ng yaman ng lutiling Pilipino. Si Rico Rix Vergara naman ay lumitaw mula sa kanyang home office. Suot ang kanyang kasual na weekend, ang aura ng dating bagboy ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang buhok, na dati laging sit back, ay ngayon mas natural, at ang kanyang mukha ay may bakas ng kaligayahan at kapayapaan na matagal niyang hinanap. Yumuko siya para halikan ang pisngi ni Alon mag-umupo sa tabi nito. Anong nangyayari rito? Mga tigit ko. Tanong niya sa kanyang mga anak, na agad namang lumapit para yakapin ang kanilang ama. Sina rin, ang panganay sa triplets, ay may seryoso, at mahilig magbasa. Si Alon, ang gitna, ay may malikhaing diwa at hilig sa sining, at si Tiago, ang bunso, ay may pinakamalaking enerhiya. Madalas na siyang pinagmumula ng ingay sa bahay. Lahat sila ay may mamanahin sa kanilang mga magulang, ang tapang ni Alon, at ang galing sa pagluluto ni Rix. Papa, gusto naming tulungan ka sa Vergara Kitchens na yung araw. Sabay na sabi ng tatlo. Napangiti si Rex. Ang Vergara Kitchens, ang siya ng mga fan, dining restaurant na namala niya mula sa kanyang ama, ay sumailalim din sa malaking pagbabago. Sa pamumuno ni Rex, naging kilala ito, hindi lamang sa eleganteng lutuin, kundi pati na rin sa pagsuporta sa mga lokal na magsasaka at pagtataguyod ng mga sustainable na gawi. Si Don Enrico na sa paglipas ng panahon ay unding lumambot, ay naging masugid na taga-suporta ng mga proyekto ni Rix, at sa wakas ay natuturing magpatawag at humingi ng tawad. Ang kanyang relasyon kay Amor, bagamat hindi na tulad ng dati, ay nagkaroon ng sariling kapayapaan, salamat sa pagiging tulay ni Rix at Alon. Magandang ideya yan, tugon ni Rex. Pero bago yan, kailangan nating kumain
at magplano. Alam niyo naman, ang bawat matagumpay na pagkain ay nagsisimula sa isang magandang plano. Tiningnan niya si Alon na ngayon abala sa paghahanda ng kanilang almusal. At ang bawat magandang pamilya ay nagsisimula sa pagmamahalan at pagrespeto. Iyan ang madalas na ituro ni Rick sa kanyang mga anak. Hindi na siya ang lalaking gumamit ng paghihiganti upang takpan ng kanyang sugatang puso. Siya ay naging isang ulirang ama at asawa, isang lalaking nagpapakita ng halaga ng integridad at pagiging totoo. Sa kanyang mga anak, itinuro niya ang kahalagahan ng pagrespeto sa kababaihan, ang pagpapahalaga sa kanilang mga boses at ambisyon, na kabaligtaran ang kanyang naging karanasan sa kanyang ama. Mama, Lolo, ising po ang nagturo sa akin ng bagong resepe ng kakanin kahapon, sabi ni Alon, na may bitbit na libro ng mga resete. Si Lola, ising, bagamat matandaan na, ay nanatiling matatag na haligi ng kanilang pamilya. Patuloy siyang nagtuturo ng mga lumang resete at nagbibigay ng matatalinong payo. Si Amor naman, ang ina ni Rix, ay masayang nanirahan sa Tagaytay. Nagpapatakbo ng kanyang maliit na bake shop. Ngunit madalas ding bumibisita sa Maynila para makasama ang kanyang mga apo. Ang pamilya nila ay hindi lamang dugo, ito ay pinagbuklod ng karanasan, pagpapatawad at pagmamahal. Habang nag-aalmusal, sinabi ni Rix na may isang bagong proyekto sila ni Alon, isang culinary foundation na tutulong sa mga batang nangangarap maging chef mula sa mga underprivileged communities. Ito ay isang paraan upang ibalik sa komunidad ang biyaya na kanilang natanggap at upang patuloy na isulong ang lutuing Pilipino. Ang galing naman, Papa. Gusto kong tumulong magluto, sabi ni Tiago, na may harina sa kanyang mukha mula sa pagsubok na gumawa ng pandesal kaninang umaga. Tiyak yan, anak. Tubo ni Rix, lahat kayo ay tutulong. Dahil ang pagluluto ay parang pagbuo ng pamilya. Kailangan ng iba't ibang sangkap, pagmamahal, pasensya, at pagtutulungan. At syempre, nang sausawan ni Mama ninyo, nagtawanan silang lahat. Sa paglipas ng mga taon, ang pulutan ni Alon ay hindi lamang naging isang tsain ng mga restaurant. Ito ay naging isang Lefeste brand na nagpapakilala sa mundo ng makulay at masarap na lutuing Pilipino na may kakaibang modernong twist. Ang pakikipagtulungan nina Alon at Rix ay isang perpektong timpla. Ang galing ni Alon sa pagpili ng mga pampalasa at paglikha ng mga comfort food na may kaluluwa at ang visionary leadership ni Rix sa pagpapatakbo ng negosyo at pagpapalawak ng kanilang abot. Sila ay nagiging power couple sa industriya ng pagkain. Kinikilala hindi lamang sa kanilang tagumpay kundi pati na rin sa kanilang pagmamalasakit sa kapwa. Sa dulo ng isang abalang araw, matapos na makatulog ang mga bata, nakaupo si Rix at Alon sa beranda, hawak ang isang tasa ng kape, habang pinagmamasdan ng mga bituin. Ang sariwang hangin ng gabi ay nagdala ng katahimikan at kapayapaan. Naaalala mo pa ba ang unang beses tayong nagkita? Alon? Tanong ni Rix, hinahawakan ng kamay ng kanyang asawa. Hindi ko inakala na ang babaeng may tapang na maghagis ng tsinelas sa akin nang siyang magpapabago ng aking buong mundo. Ngumiti si Alon. At hindi ko rin inakala na ang bad boy na akala ko'y playboy lang ay magiging ang lalaking magbibigay sa akin ng ganitong klasing pamilya, Rix. Isang pamilya na binuo sa pag-ibig, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon. Tunay ng isa kang anghel, Alon. Bulong ni Rix, dinikit ang kanyang noo sa noo ni Alon. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa aking madilim na mundo. Salamat sa iyo. Natagpuan ko ang aking ina at natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Si Alon at Rix
kasama ang kanilang 3 lalaking triplet at ang masayang pamilya na kanilang binuo, ay isang patunay na ang pag-ibig sa tunay nitong anyo ay may kapangyarihang magbabago ng mga buhay, magpagaling ng mga sugat, at magtayo ng isang di masisirang pamana. Mula sa isang gulong nagsimula sa isang maingay na palengke, hanggang sa isang interyong kulinarya na pinagsama ang pagmamahal, pagbabahagi, at pag-unawa. Ang kanilang kwento ay isang buhay na patunay na ang pinakadakilang mga himala ay matatagpuan sa puso ng isang pamilya. Ang dating bagboy at ang matapang na alun ay naging mga bayani ng kanilang sariling kwento na iwan ng isang di malilimutang di masisilang pamana ng pag-ibig.